Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes ng Tirakar ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kaniyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kaniya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon ang pangamba, pagkabalisa ni Herodes. Nabalitaan niya ang mga kababalaghan, mga himala at pagpapagaling ni Jesus Nazareno. Kaya't bilang makapangyarihan, nais niyang makita si Jesus. Kaya nga sa bandang huli ng ebanghelyo, ang sabi, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Bakit nais makita ni Herodes si Jesus? Dahil ba nais niyang gumaling? Dahil ba nais niyang magbago? Hindi. Takot at pangamba ang dahilan ni Herodes kung bakit nais niyang makita si Jesus. Para sa kanya, si Jesus ay maaaring maging tinik o panganib sa kaniyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin nito, si Herodes hindi nakatuon sa Panginoon, kung hindi nakatuon sa kaniyang sarili. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming pwedeng itanong sa ating pagsamba at pananampalataya. Unang-una, tayo po ba ay nagsisimba at nagdadasal dahil tayo ay may hinihingi lang sa ating mga sarili? Dahil sa bandang huli, ang nais natin sumunod ang Diyos sa ating kagustuhan at mga kahilingan.
pinapaalala sa atin, kung nais nating makita si Jesus, dapat mahal natin ang Diyos. Dapat dahil nais natin siyang paglingkuran. Alam po ninyo, iba-iba ang rason ng pagpunta ng tao. Iba-iba ang mga kahilingan ng mga tao. Subalit higit sa mga kahilingan natin, dapat yung ating debosyon, dapat yung ating pananampalataya magtulak ng higit sa atin sa pakikipag-ugnayan sa Diyos upang maging mas malapit tayo sa Diyos, upang mas mahalin natin ang Diyos. Dapat hindi natin nais makita si Jesus Nazareno para lang sa ating pansariling kahilingan, kung hindi dahil tinitibok ng ating puso ang Diyos. Dahil alam ng puso natin na kung wala ang Diyos, wala ring kabuluhan ang ating mga buhay at ang ating mga pagsusumikap. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na maging puro at dalisay ang intensyon ng ating puso. Alam po ninyo, nagdadasal tayo, nagdidibusyon tayo, nagsisimba tayo, hindi upang pasunurin ang Diyos sa kagustuhan natin, kung hindi upang isang-ayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, tayo po ay nagdadasal, tayo ay may pananampalataya, tayo ay may debosyon, hindi upang ipagpilitan ang ating mga kahilingan, kung hindi upang humingi ng tulong at grasya sa Diyos na isang ayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin sa bandang huli, kahit tayo ay may mga kahilingan sa Diyos, ipinagkakaubayan natin sa Diyos ang panghuli o ang pinakadesisyon. Kaya nga 'di ba ang sinasabi natin sa ating panalangin, naway Panginoon, ang iyong kalooban ang maghari at hindi ang aming mga pansariling kalooban. Bakit? Dahil higit na mas maganda ang kalooban ng Diyos. Dahil mas alam ng Diyos ang mga magagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Dahil mas magaling at madunong ang Diyos. Siya ay punong-puno ng karunungan, higit pa sa karunungan at pag-iisip na ating pwedeng maabot. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, ang mahalaga sa panalangin, hindi ang ating mga sarili. Ang mahalaga sa panalangin ay ating makilala ang Diyos bilang mahabagin at maawaing Diyos na tumutugon sa bawat nating panalangin at pangangailangan. Kaya nga, hindi ang sarili ang ating pinagpipilitan kung hindi tayo ay naninikluhod at umaasa sa mabathalang awa ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paalala sa atin, hindi ang ating mga sarili, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Hindi ang pagpilitan ang mga gusto natin, kung hindi pagpapaubaya sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Dahil alam naman nating lahat, kahit kailan, hindi nag-isip ng masama ang Diyos laban sa atin. Ang Diyos parating mabuti ang iniisip at ninanais sa bawat isa sa atin.
Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.